Nakikita po ba? I don't know. Parang ano sir, nag-mirror ata yung ano, Share yung screen screen. siya, sir. Try mo yung window ng PowerPoint. Wait. Hindi ko po kasi gamay ang Gmeet. Wait lang. Sir, naka-open na po yung ano nyo, yung PowerPoint presentation na file. Yung window po yung ano nyo, sir. Sir. Thank po. Share window. Po. Opo, opo. Okay na, Sa sir. Thank you. lahat. By the way, I am Aldrin Tuiza Mendoza Jr. Pwede niyo po akong tawaging Liza. So, ang napunta pong topic sa akin ay communication etiquette. No, to be specific po, non-voice, no, or the email and messaging app po. So, let's go. Let's continue po. Naririnig pa rin po ako? Hello po? Yes, sir. Opo. So, first, no, let's basic, hindi. Tanungin ko kayo, what, sa mga student po, no, ano ba pag sinabi what does it mean pag sinabi nating communication or ano ba Tagalog? Komunikasyon, no, sa Tagalog. Ano bang meaning nun? Hello? Ulitin ko, no? Sa inyo, anong meaning ng communication? What does it mean? Sir, may naka-raise ng hand. Hindi ko po kasi siya nakikita. Ako po. Pa rito. Nakikita, sorry po. Ayan. Sige, sir. Tulungan kita. Sige. Tawagin natin si, Miss Sheila Suwan. Ayan. Sheila. Po, communication, it is, and pumapasok po din si sender and si receiver. Pag sinasabi, may 20 taong nag-uusap and then gumagawa po sila ng conversation po. Thank you. That's good. Tama 'yon, no. Pero that's good. Basically tama, no. Pero sa aspeto kasi ng business ngayon, no, nowadays, pag sinabi kasi natin communication, no, ini-aim natin, no, na that's good, tama 'yon, na it's the communication or pag-uusap or interaction of two people or groups, no. Pero dumidepende kasi doon kung ano yung ginagamit na medium or mode of communication. So sa business, no, sa aspect ng business, ini-aim natin na sa mga clients or customers natin na provide natin lahat ng pwedeng option or other option. So isa na doon ang using ano bang term doon? Spoken words or vocals or to be specific your voice, no? Hindi ka gagamit ng voice mo. So majority ay written, no, text, no, na binabasa, no. So that's non-voice. Naririnig pa rin po kasi yes. Hello po. Yes po. Let's continue. So email and messaging app etiquette. So let's start. So first, no, sa email, same with messaging app such as what do you call this? Messenger, no, WhatsApp. For the email naman, we have Yahoo, we have Gmail, no, Outlook, etc., etc. We need to basically, no, alamin kung ano yung subject line natin or yung buod
or yung nilalaman dapat ng ating sasabihin or message to that specific person. So use a clear and concise subject line that accurately samples sa scene. No, nag-type si Sir na following up on cybersecurity. No, that's the subject line. No, sa email po ito. No, so greetings. No, is the second step. No, so start the email with a polite and professional greeting, addressing the recipient by their proper title and name. That's very important, no? Kasi pag what do you call this? Pag nag-message tayo ng specific person, no, magandang kilala natin siya or magandang nasasabi natin yung full details kung sino siya, no? At the same time, no, I'll give you an example, no. Kasi ang pagkakaiba ng email at saka ng messaging app ay basically malaki, no. When we say email kasi very formal. Pag messaging app, most of the time or walang format kung paano mo bubuuin yung mga messages or bini-verify or inuulit-ulit, no, na tinitignan kung ano yung isa-send natin, no. So importante yung binibigyan natin ng greetings, no, yung taong sinusulatan natin, and then tignan natin, no, laging tignan natin yung tone and the language, no, baka hindi naiintindihan or basically kasi pag greeted, no, wala naman talagang tone, no, walang literal na tone, pero when we use exclamation point, no, marami or capital letters, no, yun sa ibang tao. So dapat tinitignan din natin yun, no, na baka, no, magkaroon ng interpretation, no, hindi kayo magtugma, no, sa pag-uusap ninyo. Kasi 'di ba ang communication nga nabanggit kanina, it's sending of messages, no. Pero nalilimot kasi ng ibang tao na when we send message, no, dapat, no, nagagawa natin na napapa-absorb natin dun sa taong ipupunta natin yung message, no. That's good communication, no. Kasi in reality, lahat naman ng tao alam makipag-communicate, no. Pero hindi lahat, no, ng tao alam kung paano mapaparating at paano or kung the same ba ma-absorb nung kausap nila yung specific message, no. So use clear and concise language, avoiding jargon or slang. Pag sinabi nating jargon, ano po yun? Alam po ba natin? Yung slang siguro alam ng mga bata. When we say jargon, may nagtataas po ba ng kamay? Naririnig pa rin po ba ako? Hello po? Yes, sir. Hello po. Ayan, yung mga students po natin. When we say Meron. jargon, Ayan. anong meaning nun? Parang wala na yata. Wala. So, pag sinabi nating jargon, ito yung may term ang natatandaan ko. Yung sinasabi nila na kung saan mo kinuha yung words mo or saang baul mo kinuha. So meaning to say, no, ito yung pag gumagamit tayo ng words or sentences na hindi siya familiar sa ibang tao. So as much as possible, ginagawa nating on point or yung mga words or sentences na gagawin natin ay naiintindihan agad ng taong kausap natin, no. So ganun sa email and sa pag-chat or sa pag-message, no, through using messaging apps, no. So let's continue. So still, no, we have the structure and formatting. So use paragraphs, no, pag makikita natin dito sa screen, no, after the greetings, no, naglagay na siya ng kanyang sinasabi. I hope babasahin ko po, no. I hope you're having a great week. I'm following up on the email I sent last week about cybersecurity. I understand you have a busy schedule, but if you have some time to talk about protecting your business from cryptoviruses and digital intruders using our new Data Smart technology, that would be great. It's Wednesday, March 4th at 11 a.m. A good time for a quick 15-minute phone call. If not, let me know what time works for you. So it's important, no, na
mailagay mo na lahat ng gusto mong sabihin. No? So, and at the same time, no, magandang gumamit tayo ng mga bullets, no, to organize your thoughts and make the email easy to read. Yeah, easy to read. So keep the email brief and on point, focusing on the main purpose of the communication and respect the privacy and confidentiality of others. This is very important na yun nga binanggit natin kanina na dapat sabihin na natin lahat ng gusto nating sabihin in connection, no, with our business or yung specific na talagang dapat nating masabi sa kanila. No, hindi naman kunyari ako no, kunyari meron akong business. Tapos magi-email ako sa isang client or customer. Tapos nakita ko pogi yung customer, no. So in-email ko na. Nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin regarding the business, no. Tapos bigla i-add ko pa yung, "Hi sir, are you single?" No? Or "Are you married?" No, that's inappropriate questions na. So hindi na kailangan sinasama yung mga yon. And basically, napapasok na natin yung privacy and the confidentiality of others pag ganon. So as much as possible, no, ginagawa nating brief, no, mas concise, no, mas maliit, no, nandun na lahat ng gusto nating sabihin. Naiintindihan? Nandiyan pa po ba tayo? Hello po? Naririnig pa rin po ba ako? Okay, let's continue po. So proofreading, no, is very important. Meaning to say, lagi po nating i-check, no, yung ating yung nilalaman ng ating message, no. Aside from checking, syempre pag may nakita tayong mali, we need to change it, i-edit po. No, wala namang mangyayari kung check po tayo ng check, wala naman tayong binabago. So as much as possible when we check, no, i-correct po natin, no, i-edit po natin yung mga dapat palitan, mga mali, no, the grammar, no, yung use po ng mga capital, no, the punctuation, no, etc., etc. Also the use of ano po what they call this emojis, no, pati I don't know kung mag-agree yung mga bata. Mahilig po kasi yung mga bata na gumagamit. I'll give you an example, no. OTW, no. Yung mga ganun po na minsan, no, in reality hindi naiintindihan ng ibang tao, lalong-lalo na ng ibang generation, no. Siguro yung mga bata naiintindihan yun. So let's avoid, no, yung mga ganung bagay. So as much as possible, buuin natin yung text, no. Wag nating kinukulangan, wag nating pinapadali yung pag-type kasi minsan nag-iiba yung meaning, no, pag pumupunta sa ibang tao. Naririnig pa rin po ba ako? Hello po? Yes. Thank you po. So always proofread, no, your email for spelling, grammar, and punctuation errors before. Let's continue. So closing, no. So always, no, end the email with a professional closing such as sincerely, no, best regards or regards, no, followed by your name and your contact information. Let's continue. So attachment, no, before sending it, no, make sure, nangyayari sa akin to this is true to life, na minsan, mag-email po ako, lalo-lalo na sa masteral, no. Nalagay ko na po yung body nung message yung lahat ng gusto kong sabihin. Tapos yung attach, i-email ka po, letters. Mag-i-email po ako, tapos yung, hindi mo naman nasama yung attachment na kailangan. So wala din siyang saysay. No? So double check that you have attached any necessary files mentioned in the email. No? And then reply, and this is important, no? Kasi pag titignan mo yung email, pag may nag-email sa'yo, or meron nag-text or nag-message sa'yo, syempre, merong button doon if you would like to reply, no, or if forward mo. Make sure na pag magre-reply tayo, no, marami sigurong nangyayari. Marami sigurong tao or sa inyo na nangyari sa inyo to. Na pag nag-reply ka, sa iba na pupunta. No, recently lang sa akin, nag-send po ako sa estudyante namin kay Kyril, si Miss Kyril. Sinesend ko yung pictures nila for their event, no. Tapos na-send ko sa GC namin sa faculty. So, kasi hindi ko tinignan kung kanino ko i-reply, kanino ko i-forward.
No, akala ko kay Real. Tapos nung na-send, tingin ko, ay, iba yung kulay. Parang hindi si Real logo. Yung GC pala namin, no. Eh, what if, no, isipin mo confidential, very issue if ever iba pala yung masasad mo, mas ikinasira nung business mo or ikaw as a person. So be mindful, no, laging tayong maging cautious, no, pag nagre-reply at nagpo-forward tayo ng mga messages or anything, no, in the internet. Naiintindihan po, nandiyan pa po tayo sa yes. Yes po. Yes po. So timely response. So this is very important. No? Di ba binanggit ko kanina na we have different types of communication or medium or mode for communication. Pero isa lang doon ang non-voice. Kasi ang ating mga clients, meron silang mga ang tawag doon, mga gusto, no, or meron silang preferred mode o kung paano natin sila i-contact. So most of the time, yung mga customers, they like to chat, no, message kasi no, mas convenient sa kanila yon. Meron din namang mga customer na they want call kasi pag call mabilis, no, agad makukuha mo through verbal kasi, I mean spoken words for using voice, no, makukuha mo agad yung specific answers sa mga question mo. While for written communication, for email and messaging, it takes time. No, pero ini-aim natin, no, this is for your business, no, if ever in the near future, na makakapag-respond tayo, makakapag-reply tayo as soon as possible. No, hindi yung it takes days, it takes weeks, or baka months, no, before ka mag-reply to a specific inquiry ng iyong customer. Naiintindihan? Nandiyan pa po ba tayo? Say yes. Yes po. So, wait nga, may question po ako. Sa mga student po, pero thank you, that's the end naman na po eh. Sa tingin ninyo, anong difference, hindi siguro major difference ng email sa mga messaging apps? Aside sa sinabi ko kanina na majority alam ng tao, it's informal and formal. Sa tingin po ninyo, ano po yun? Yung major differences po nila. Wait, para makita ko po kayo. Ex ko na po ito. Asan? Excuse me, sir, pwede pong i-repeat Yung major question? difference no ng what do you call this ng email and yung messaging apps such as Messenger compared to Yahoo or Gmail. Ano pagkakaiba nila when we send no message to someone? Nabanggit ko kanina, di ba, na ang alam kasi natin ang email formal, ang messaging apps such as aside from that, walang maling sagot, so you can try. Hindi naman namin kayo pagagalitan if anyone. Hindi po ba naririnig? Napuputol po. Okay, I'll repeat po. Ano po yung difference po ng Yahoo or ng emails no sa messaging apps such as Messenger and ano pa po ba, WhatsApp, no? Na kasi nabanggit po natin kanina na ang alam lang po majority ng tao ay informal and formal 'yon. Sige po, hello po, Miss Hello, ayan si Mr. Amerol. Ano po, parang email po, parang mas ano po siya, kasi mas secured po kasi sa email kasi kailangan po siya ng password tsaka like ano sir, mas secured po yung mas ano po, tawag kasi dito. mas secure. Oh, that's good. No. Aside from Sorry, that, may nakalimutan ko sir. Wait, naiisip ka po pa. ulit, sir.
Ano sir, sa email sir, mas secure yung ano mo sir, mga messenger mo unlike sa text sa ano sir, sa mga other text apps sir. Mas secure. So for security and privacy, mas secure ka. Mas feeling mo mas secure doon. No, that's good. No, pero in reality, ang big difference talaga nila is sa email, no, aside from hindi mo siya pwedeng ma-unsend pero it takes I think seconds, no. Pero pag lumampas na doon, hindi mo na pwedeng i-unsend. While for messaging apps, majority ng messaging apps such as Messenger ay pwede nating i-unsend. At the same time, no, mas hindi redundant no sa email pag mahaba yung message mo. Pero pag sa Messenger, mahaba yung message mo, hindi papansinin nung magbabasa. Do you agree? Yes po. No, kasi sa Messenger pag sobrang haba, pag parang sona na yung message mo, hindi na babasahin ng magbabasa. Pero sa email, no, hindi siya redundant tignan, no, pag mahaba kasi mukha siyang letter. Literally, letter naman talagang email, electronic nga lang talaga, no. So that's the difference talaga nila, no. So pero both, no, ay dapat nating ginagamit, no, ng maayos, no, ng hindi natin ginagamit sa masama, no, or sa pangit na gawain, no. Naintindihan po natin. May question po ba tayo or wala na? If wala, hindi na rin po ako magki-question, no. So again po, I'm Aldrin Mendoza. Thank you very much for listening po sa discussion ko po.